Maribel, huwag mo na akong tingnan ng ganyan. 6 na taon na ang nakalipas. Eto si Cielo, ang anak ko. At siya ang dahilan kung bakit hindi na kita kailangan pa sa buhay ko. Parang pinukpok ng martilyo ang puso ni Maribel Santos sa bawat salitang binitawan ng lalaking nasa harap niya. Ang boses na iyon, ang boses na dati ay bumubulong ng mga pangako ng walang hanggan sa ilalim ng mga bituin sa Cebu, ay kasing lamig na ngayon ng aircon sa loob ng conference room ng Cebu General Hospital. Papa? Isang batang babae may kulot na buhok at mga matang kasing itim ng gabi ang tumakbo papasok sa silid at yumakap sa binti ni Dr. Rafael de Guzman. Binuhat ni Rafael ang bata ng may laming na kailanman ay hindi naisip ni Maribel na makikita niya muli. Sa loob ng 6 na taon, ang imaheng ito ang pinakakinatatakutan niya. Ang makita si Rafael na masaya sa piling ng iba, habang siya ay naiwang bilanggo ng nakaraan. 6 na taon. 6 na taon simula nang iwan siya ni Rafael sa mismong gabi ng kanilang engagement party. Walang sulat, walang tawag, parang bula na naglaho ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. At ngayon, nagbabalik ito hindi bilang ang lalaking minahal niya, kundi bilang bagong chief of medicine ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Dr. de Guzman, pilit na pinatatag ni Maribel ang kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa clipboard. Narito kami para pag-usapan ang charity surgical program para sa mga batang may sakit sa puso. Ito ang proyektong pinaghirapan ko natin noon. Tumingin si Rafael sa kanya, ngunit walang bakas ng pagkilala sa kanyang mga mata. Mali ka, Nurse Santos. Narito ko para ayusin ang ospital na ito. Ang ate na sinasabi mo ay wala na. Tapos na ang nakaraan at mas mabuting manatili ito doon. Ibinaba ni Rafael ang bata. Cielo, go to your tita at the cafeteria. Papa has work to do. Nang makaalis ang bata, ang init ng pagiging ama sa mukha ni Rafael ay napalitan ng isang mapanghusgang titig. Lumingon siya sa ibang mga doktor at nurse na naroon na. Tila ba walang kinalaman si Maribel sa tagumpay ng programa? Ang proyektong ito ay nangangailangan ng disiplina, panimula ni Rafael. Hindi sapat ang emosyon, hindi sapat ang pangarap. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan. Kung pinagdududahan mo ang integridad ko, Rafael, Chief de Guzman ang itawag mo sa akin, Nurse Santos. Potol niya sa sinasabi ni Maribel. Sa loob ng ospital na ito, ako ang batas. At sa nakikita ko sa mga report, mukhang maluwag ang pamamalakad dito bago ako dumating. Kumulo ang dugo ni Maribel. Sa loob ng 6 na taon, ibinuhos niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga ng mga pasyente sa Cebu. Siya ang nanatili nang ang lahat ay sumuko. At ngayon, ang lalaking nang iwan sa kanya ang magsasabi kung paano siya dapat magtrabaho. Nandito ako para sa mga pasyente, Chief. Matapang na sagot ni Maribel. Hindi para sa'yo. Kung ang tingin mo ay matatakot mo ako para umalis, nagkakamali ka. Marami na akong hinarap na bagyo at hindi mo ako kayang buwagin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Matapang ka pa rin, pero ang tapang ay hindi nakakapagligtas ng lisensya, Maribel. Lumapit si Rafael sa kanya sapat na malapit para maamoy ni Maribel ang pamilyar na pabango nito, isang amoy na nagdala sa kanya sa mga alaala ng kanilang mga pangarap na nauwi sa abo. Kinuha ni Rafael ang isang folder mula sa mesa at marahas na inilapag ito sa harap ni Maribel. May nawawalang stock ng heparin at digoxin mula sa Central Pharmacy. At ayon sa logbook, ikaw ang huling pungirma para sa huling batch ng mga gamot na yon bago sila naglaho. Malamig na sabi ni Rafael. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Ano hindi maaari personal kung chinik ang bawat vial bago ko inilak ang cabinet? Iyon ang sinasabi mo? Sabi ni Rafael habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata.
Pero ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Libo-libong piso ang halaga ng mga gamot na yon, Maribel. Gamot na para sa mga bata sa programang ito. Kung talagang mahal mo ang mga pasyente mo, paano mo nagawang nakawin ang pag-asa nila? Wala akong kinuha. Sigaw ni Maribel, ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na silid. Alam mo sa sarili mo na hinding-hindi ko gagawin yon. Ang kilala ko noon ay patay na Nurse Santos. Ang nasa harap ko ngayon ay isang empleyadong sangkot sa malaking anomala. Kinuha ni Rafael ang isang pirasong papel, ang suspension order. Effective immediately, you are suspended from duty pending an internal investigation. Ibibigay mo ang ID mo at ang access card mo sa security ngayon din. Naramdaman ni Maribel ang panlalabo ng kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi lang ang puso niya ang dinurog ni Rafael sa araw na ito. Pati ang danggal na binuo niya sa loob ng maraming taon ay sinusubukan nitong nakawin. Bumalik ka ba para lang dito, Rafael? Bulong niya, ang boses niya ay puno ng pait. Para lang sirain ang huling bagay na natitira sa akin? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya makalabas, lumingon siya ng bahagya. Huwag mong isisi sa akin ang sarili mong pagkakamali, Maribel. Binigyan kita ng pagkakataong manahimik 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw ang pumili na manatili dito. Ngayon, harapin mo ang konsekwensya. Naywang, mag-isa si Maribel sa gitna ng conference room. Hawak ang suspension order na tila isang hatol ng kamatayan. Sa labas, narinig niya muli ang boses ng batang si Cielo na tumatawag ng papa. Sa sandaling iyon, alam ni Maribel na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa nawawalang gamot. Ito ay tungkol sa isang masamang balak na mas malalim pa sa hinala niya. At kung akala ni Rafael ay susuko siya ng walang laban, nagkakamali ito. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan at hanggat hindi niya nalaman ang totoong dahilan kung bakit bumalik ang lalaking sumira sa kanyang buhay, dala ang isang bata na tinatawag siyang papa at isang paratang na kayang pumatay sa kanyang kinabukasan. Malamig ang mga kamay ni Maribel habang muling binubuklat ang logbook ng Central Pharmacy. Hindi siya pwedeng magkamali. Bawat vial ng heparin at digoxin ay maingat niyang binibilang bago matapos ang kanyang shift. Ngunit doon sa pahinang nakabukas sa harap niya ay may nakasulat na entry na tila sadyang isiniksik sa pagitan ng mga linya. Isang pirma. Ang kanyang pirma. Hindi ko isinulat ito, bulong niya sa sarili. Ang tinta ay medyo mas maitim kesa sa gamit niyang ballpen noong gabing yon, at ang buntot ng letrang S sa kanyang apelyido ay masyadong diretsyo. Pero sa isang mabilis na tingin, sino ang maniniwalang hindi sa kanya ito? Nurse Santos, akala ko ba ay suspendido ka na? Bakit narito ka pa? Napatingala si Maribel. Si Nurse Jessa, ang isa sa mga nakababatang nurse na dati ay tinitingala siya, ay nakatayo sa pinto. Ngunit ngayon, ang tingin nito ay puno ng pagdududa at bahagyang pandidiri. Sa ospital, mabilis kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Sa loob lamang ng 1 oras, ang Nurse Maribel na huwaran ng lahat ay naging Maribel na magnanakaw ng gamot. May tinitiyak lang ako, Jessa. Alam mong hindi ko magagawa ang ibinibintang nila. Sagot ni Maribel habang isinasara ang logbook. Hindi ko na alam kung ano ang totoo, Ate Maribel. Pero ang sabi ni Chief Rafael, ang ebidensya ay nasa lamesa na. Mabuti pang umalis ka na bago ka pa ipakaladkad ng security. Malamig na tugon ni Jessa bago tumalikod. Ang sakit ng salitang ipakaladkad ay bumaon sa dibdib ni Maribel. Ang ospital na ito ang naging tahanan niya noong iniwan siya ni Rafael. Dito niya ibinuhos ang bawat patak ng kanyang pawis at luha para makalimot. At ngayon,
Itinataboy siya ng mismong mga taong itinuring niyang pamilya. Naglakad siya patungo sa elevator balak nang lisanin ang gusali para mag-isip ng malinaw. Ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator, tumigil ang mundo niya. Sa loob ay nakatayo si Rafael. Mag-isa. Pumasok si Maribel at ang katahimikan sa loob ng maliit na espasyo ay tila sumasakal sa kanya. Ramdam niya ang titig ni Rafael sa gilid ng kanyang mga mata, isang titig na hindi niya mabasa kung galit o pangungulila. "Chief," bati ni Maribel, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. "Bakit hindi ka pa umuuwi?" tanong ni Rafael. Ang boses niya ay wala ng sigaw, ngunit ang lamig nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang galit. "Gusto mo bang dagdagan ko ang parusa mo dahil sa hindi pagsunod sa direktiba?" "Gusto ko lang malaman ng totoo, Rafael. Alam mong hindi ako magnanakaw. Bakit mo ginagawa ito? Dahil ba gusto mo akong gantihan sa nangyari 6 na taon na ang nakalipas?" Huminto ang elevator sa pagitan ng 4th at 5th floor nang pindutin ni Rafael ang emergency stop button. Hinarap niya si Maribel, ang kanyang mga mata ay naglalabyab sa tindi ng emosyon. "Gantihan, Maribel. Huwag mong gawing teleserye ang sitwasyon. Nawawala ang gamot na dapat ay magliligtas sa mga bata. At ang pangalan mo ang nandoon. Akala mo ba ay madali para sa akin ang makita na ang babaeng dati kong pinang-arap na makasama sa pagtulong sa mga tao ay isa na ngayong kriminal?" "Hindi ako kriminal," sigaw ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at sakit. "Kung titingnan mo lang ng maigi ang pirma, malalaman mong peke yon, pero ayaw mo, di ba? Mas gusto mong maniwala na masama ako para hindi ka makaramdam ng guilt sa pang-iiwan mo sa akin." Isang sandaling katahimikan ang namayani. Lumapit si Rafael, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Maribel. "Ang guilt na sinasabi mo ay matagal ko nang ibinaon. Ang mahalaga ngayon ay ang disiplina sa ospital na ito. At kung kailangang ikaw ang maging halimbawa, gagawin ko." Pinindot muli ni Rafael ang button at muling gumalaw ang elevator. Nang bumukas ang pinto sa lobby, dire-diretso siyang lumabas nang hindi na lumingon. Naiwang nanginginig si Maribel. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas, isang tinig ang tumawag sa kanya mula sa dilim ng hallway. "Nurse Maribel, maaari ba tayong mag-usap?" Si Dr. Dante, ang yamdoc direktor ng ospital. Ang lalaking laging may ngiti sa labi, ngunit tila laging may itinatagong anino sa likod ng kanyang mga mata. Iginalang siya ni Maribel dahil sa kanyang mga donasyon sa charity, ngunit sa pagkakataong ito parang may mali. Dinala siya ni Dante sa kanyang opisina na puno ng mga mamahaling, kagamitan, mga bagay na hindi aakalain ng pag-aari ng isang direktor ng pampublikong ospital. "Maribel, nauunawaan ko ang bigat ng nararamdaman mo." Simula ni Dante habang ipinagluluwal siya ng tsa. Si Dr. De Guzman ay bago pa lamang dito. Masyado siyang mahigpit, masyadong by the book. Minsan ang mga tulad nating matatagal na rito ay nagkakaroon ng maliliit na pagkakamali dahil sa pagod. "Hindi ito maliit na pagkakamali, Dr. Dante. Wala akong kinuha." Giit ni Maribel. Alam ko." Sabi ni Dante nang may malumanay na tono na tila ba nakikipag-usap sa isang bata. "Pero ang ebidensya ay mabigat. Kung itutuloy natin ang investigasyon at mapatunay ang ikaw nga, baka tuluyan ng makuha ang lisensya mo. Bakit hindi mo na lang aminin na nagkaroon ng lapse in judgment dahil sa stress? Maaari kong kausapin si Rafael na gawin na lang itong suspension imbes na tanggalan ka ng lisensya. Isipin mo ang nanay mo sa probinsya, Maribel. Kailangan mo ng trabaho, di ba?" Napatigil si Maribel. Ang payo ni Dante ay tila isang paraan para iligtas siya, pero bakit parang mas nararamdaman niyang ito ay isang bitag? Ang gaslighting na ginagawa nito ang pagpapaniwala sa kanya na baka nga nagkamali siya. Dahil sa pagod ay unti-unting gumagapang sa kanyang isip.
Pag-iisipan ko po, Doc, mahinang sabi ni Maribel. Lumabas siya ng opisina ni Dante na mas lalong naguguluhan. Ngunit habang naglalakad siya sa tapat ng security room, nakita niyang nakabukas ang pinto. Si Mang Carding, ang matandang guard na madalas niyang binibigyan ng kape tuwing gabi, ay abala sa pag-aayos ng ilang monitor. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Maribel. Mang Carding, pwedeng makicheck lang ng log ng CCTV sa third floor ng Martes ng gabi? May naiwan na akong gamit sa locker. Pagsisinungaling niya. Dahil sa tiwalang nabuo, sa loob ng maraming taon pinayagan siya ni Mang Carding. Mabilis na hinanap ni Maribel ang oras kung kailan daw siya pumirma sa logbook ng pharmacy. Kinabahan si Maribel habang pinapanood ang monitor. 8:15 ng gabi. Yon ang oras na nakasulat sa peke niyang entry. Pero habang hinihintay niyang makita ang kanyang sarili sa screen, biglang nag-static ang monitor. Ay, pasensya na, Nurse Maribel. May sira yata ang record nung gabi niyan, sabi ni Mang Carding habang kinakamot ang ulo. Tignan mo mula 8:10 hanggang 8:25, walang record. Sabi ni Director Dante, nagkaroon daw ng maintenance nung oras na yan. Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Maintenance sa gitna ng gabi at saktong 15 minuto kung kailan nawala ang mga gamot? Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang planadong sabotahe. At ang taong nag-aalok sa kanya ng tulong kanina, si Dr. Dante, ang mismong tao na may kapangyarihang mag-utos na patayin ang mga camera. Ngunit bakit? At ano ang kinalaman ni Rafael dito? Habang papalabas ng ospital, isang itim na sasakyan ang dumaan sa harap ni Maribel. Nakita niya sa loob si Rafael seryosong nakikipag-usap sa telepon. Sa likurang upuan nakasilip ang batang si Cielo, hawak ang isang luma at kupas na litrato. Hindi alam ni Maribel kung bakit, pero naramdaman niyang ang batang yun ang susi sa lahat. Ang bawat piraso ng puzzle ang nawawalang gamot, ang pekeng pirma ang pagkawala ng CCTV, at ang biglang pagbabalik ni Rafael ay tila nagkakabit-kabit sa isang madilim na lihim na mas malaki pa sa kanyang buhay. Nurse Maribel Santos, tumayo ka? Ang boses ni Dr. Rafael de Guzman ay umalingaw sa loob ng conference hall. Ngunit ang tunog nito ay tila isang hatol mula sa langit. Nakaupo si Maribel sa gitna ng silid pinaliligiran ng mga miyembro ng Board of Directors, si Dr. Dante at ang kanyang mga kapwa-nurse na dati ay kasama niya sa bawat tawanan at pagod. Ngunit ngayon, ang mga mukha nila ay tila mga pader na bato, walang emosyon, walang awa. Ito ang tinatawag na Public Incident Review. Ngunit para kay Maribel, ito ay isang pampublikong pagbitay sa kanyang danggal. Ipinakita na namin sa iyo ang logbook. Ipinakita na rin namin ang audit ng pharmacy. Patuloy ni Rafael habang naglalakad sa harap ng mahabang mesa. Ang halaga ng nawawalang gamot ay sapat na para kasuhan ka ng qualified theft. Pero dahil sa tagal mo sa serbisyo, pinigyan ka ni Director Dante ng pagkakataong magpaliwanag bago kami magdesisyon kung itutuloy ang kasong kriminal. Huminga ng malalim si Maribel. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit pinilit niyang huwag manginig. Chief, uulitin ko. Hindi ko pirma ang landoon. At tungkol sa CCTV, nagtataka po ba kayo kung bakit saktong 15 minuto itong nag-maintenance nung gabing nawala ang mga gamot? Nagkaroon ng bulungan sa loob ng hall. Nakita ni Maribel ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Dante, isang mabilis na pagkunot ng noo bago muling bumalik ang mapagkunyari nitong ngiti. Maribel, iha, singit ni Dante nang may malambing na boses. Ang maintenance ng CCTV ay nakaschedule dahil sa papalapit na operasyon ng charity program. Hindi natin pwedeng isisi ang system failure sa katotohanang ikaw ang huling taong may hawak ng susi ng cabinet. Pero bakit nung gabing yun lang, Doc? Bakit sa oras lang na yon? Matapang na tanong ni Maribel. Enough!
Sigaw ni Rafael na ikinagulat ng lahat. Hindi tayo nareto para pag-usapan ang technical issues ng ospital. Nareto tayo dahil may nawawalang gamot na dapat ay para sa mga batang mahihirap. Isang bata na ang nasa critical condition dahil hindi natin maibigay ang tamang vial ng digoxin dahil sa ginawa mo. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang sampal sa mukha ni Maribel. Ang sakit na malamang may pasyenteng nagdurusa ay mas matindi pa sa sakit ng pagkakasuspinde sa kanya. Rafael? Chief? Nangatal ang boses ni Maribel. Sa loob ng 6 na taon, ibinigay ko ang lahat para sa ospital na ito. Alam mo kung paano ako magtrabaho? Alam mo kung gaano ko kamahal ang bawat pasyenteng dumadaan sa kamay ko? Iniisip mo ba talaga na magagawa ko yon? Tumingin si Rafael ng diretso sa kanya. Sa isang saglit, nakita ni Maribel ang isang kislap ng lungkot sa mga mata nito. Ngunit, mabilis itong napalitan ng pot. Ang taong kilala ko 6 na taon na ang nakalipas ay wala na. Ang nakikita ko ngayon ay isang yaya, isang nurse na mas pinahalagahan ang sariling interes kaysa sa sinumpaang tungkulin. Tumayo ang isa sa mga head nurse, si Nurse Susan, na matagal ng kakompetensya ni Maribel sa posisyon. Chief, kung hahayaan nating makalusot ito, anong mensahe ang ibibigay natin sa ibang staff na pwedeng magnakaw basta't matagal na sa serbisyo? Kahiya-hiya ang ginawa mo, Maribel. Sinira mo ang imahe ng puting uniforme na suot mo. Ang mga bulungan ay naging malakas na kuwityahan. Maribel felt tahiya ang matinding hiyang bumabalot sa kanya, habang ang mga kasamahan ay isa-isang tumatalikod. Ito ang pinakamasakit na bahagi ang makitang. Ang mga taong tinulungan niya noon ay sila pa ang unang bumabato sa kanya ngayon. Based sa desisyon ng board, deklara ni Rafael, Nurse Maribel Santos is officially terminated from service. Ang iyong lisensya ay isa sa ilalim sa review ng PRC at hihilingin namin ang permanent revocation nito. Parang gumuho ang mundo ni Maribel. Ang lisensya niya, ang tanging bagay na nagpapatunay ng kanyang pagsisikap at pangarap, ay kukunin sa kanya sa parang hindi makatarungan. Ibigay mo ang badge mo, utos ni Rafael. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang tinatanggal ang kanyang name tag mula sa kanyang dibdib. Habang inilalagay niya ito sa lamesa, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sana, Rafael. Sana balang araw malaman mo ang totoo. At sa araw na yon, sana ay makayanan mo pang tumingin sa salamin. Tumalikod si Maribel at naglakad palabas ng hall. Bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato. Nang makalabas siya sa lobby, nakita niya ang batang si Cielo na nakaupo sa isang bench naghihintay. Tumingin ang bata sa kanya. May hawak itong maliit na krus na gawa sa kahoy. Nurse, bakit ka po umiiyak? Sabi ni Papa, ang mga anghel daw sa ospital ay hindi dapat malungkot. Hindi nakasagot si Maribel. Lumapit siya at hinawakan ng maliit na kamay ng bata. Cielo, ang papa mo, mahal na mahal ka niya, di ba? Tumango ang bata. Opo, pero lagi po siyang malungkot kapag tinitingnan niya yung lumang picture ni Mama. Sabi niya kasalanan daw niya kung bakit wala na si Mama. Napatigil si Maribel. Isang lumang litrato kasalanan. Bago pa siya makapagtanong, palumabas na si Rafael mula sa hall at mabilis na kinuha ang bata mula sa kanya. Huwag mong lalapitan ang anak ko, Maribel. Wala ka ng kinalaman sa buhay namin. Sabi ni Rafael bago mabilis na naglakad palayo. Habang pinapanood silang lumayo, isang itim na envelope ang naiwan sa kinaupuan ni Cielo kanina. Pinulot ito ni Maribel. Sa loob ay may isang lumang news clipping mula 6 na taon na ang nakalipas. Tragic accident in Cebu. Young woman dead in a hit and run. Suspect still at large. Sa gilid ng balita, may nakasulat na pamilyar na pangalan ng isang kotse at plate number.
ang plate number ng sasakyan ng kanyang kapatid na si Junjun. Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Ang bawat piraso ng katotohanan ay nagsisimula ng lumitaw. Ngunit ang katotohanan ito ay mas nakakamatay kaysa sa anumang paratang ng pagnanakaw. "Anong ginawa mo, tatay?" Bulong ni Maribel sa hangin. Bit-bit ang isang karton na naglalaman ng 6 na taon ng kanyang buhay. Naglakad si Maribel palabas ng Cebu General Hospital. Walang nag-alok na tumulong. Walang nag-abot ng kamay para magpaalam. Ang tanging sumasabay sa kanya ay ang tunog ng sarili niyang mga hakbang sa semento at ang mahapding alaala ng huling tingin ni Rafael, isang tinging puno ng put na tila ba siya ang pinakamasamang tao sa mundo. Sumakay siya ng bus pauwi sa kanilang probinsya sa Argao. Habang nakatingin sa labas ng bintana, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang balitang natagpuan niya sa envelope. Hit and run, plate number ng kapatid niya. 6 na taon na ang nakalipas. Ang eksaktong panahon kung kailan naglaho si Rafael. Pagdating sa kanilang lumang bahay, ang amoy ng tuyong dahon at namuong alikabok ang sumalubong sa kanya. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang ubo na nagmumula sa silid ng kanyang ama, si Tatay Isko. "Maribel, iha, ikaw na ba yan?" Mahinang tawag ng matanda. Dali-daling lumapit si Maribel at nagmano sa ama. "Opo, tay, nandito na po ako." Nakita niya ang panghihina sa mga mata ng ama. Si Tatay Isko ay matagal nang may sakit sa puso at ito ang dahilan kung bakit doble kayod si Maribel sa ospital. Sa tuwing tinitingnan niya ang ama, nakakaramdam siya ng matinding utang na loob. Ito ang lalaking nagpalaki sa kanila ng mag-isa matapos mamatay ang kanilang ina. "Bakit ka napauwi ng hindi oras? Wala ka bang pasok?" Tanong ni Tatay Isko habang sinusubok ang umupo. Nag-leave po muna ako, tay. Gusto ko po kayong alagaan muna." Pagsisinungaling ni Maribel. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang sabihin na ang danggal na ipinagmamalaki ng ama ay nadungisan na. Ang iyan ay idudulot ng balitang natanggal siya sa trabaho dahil sa pagnanakaw ay baka ikamatay ng matanda. Mabuti naman. Pero alam mo, iha, may nagpapadala rito ng gamot ko linggo-linggo. Sabi ng driver ng motor, galing daw sa isang anonymous donor. Akala ko ay ikaw ang nag-aayos noon, sabi ni Tatay Isko. Napatigil si Maribel sa pag-aayos ng kumot. Anonymous donor, kailan pa po ito nagsimula? Matagal na. Halos 6 na taon na. Lalong bumigat ang hinala sa dibdib ni Maribel. 6 na taon. Ang lahat ng kalsado ng kanyang mga tanong ay bumabalik sa taong yon. Kinagabihan, habang natutulog na ang kanyang ama, lumabas si Maribel sa beranda. Ang kadiliman ng probinsya ay nakakabinging katahimikan, ngunit sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tapat ng kanilang bahay, napansin niya ang isang kislap ng ilaw. Isang sasakyan. Isang pamilyar na itim na sasakyan na nakapatay ang makina. Dahan-dahang lumapit si Maribel, ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Habang papalapit siya, bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas doon ang isang anino na kabisado ng kanyang puso. "Rafael!" bulong ni Maribel. Hindi sumagot si Rafael. Nakatayo lang siya roon, nakasandal sa pinto ng sasakyan habang hinihit ang isang sigaril o isang bisyong wala siya noon. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatamaan ng liwanag ng buwan at doon nakita ni Maribel ang pagod na hindi nito ipinapakita sa ospital. "Anong ginagawa mo rito? Bakit mo kami sinusundan?" Galit na tanong ni Maribel. "Hindi pa ba sapat na sinira mo ang trabaho ko? Gusto mo rin bang pati ang katahimikan ng tatay ko ay guluhin mo?" Itinako ni Rafael ang sigarilyo at tinapakan ito.
Hindi ako nareto para sa'yo, Maribel. Kung hindi para sa akin, para kanino? Ikaw ba ang nagpapadala ng mga gamot ni tatay sa loob ng 6 na taon? Ikaw ba? Tumawa si Rafael ng mapait. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang lahat ng bagay. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Tama? Lumapit si Maribel at hinarap ito. Ang tama ba ay ang iwan ako sa gitna ng party natin nang walang paliwanag? Ang tama ba ay ang bumalik at pagbintangan ako sa kasalan ng hindi ko ginawa? At ang tama ba ay ang pagtatakip sa isang krimen na kinasangkutan ng kapatid ko? Natigilan si Rafael. Ang kanyang katawan ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano ang sinabi mo? Inilabas ni Maribel ang clipping ng balita mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa kanya. Nakita ko ito sa gamit ni Cielo. Sabihin mo sa akin ang totoo, Rafael. Ang kapatid ko ba, si Junjun ba ang nakabangga sa M-sister mo? Hinablot ni Rafael ang clipping. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Huwag mong babanggitin ang kapatid ko, Maribel. Wala kang karapatan. Bakit, Rafael, dahil ba totoo? Dahil ba iniwan mo ako? Dahil sa galit mo sa pamilya ko? Kung ganon, bakit mo pa tinutulungan si tatay? Bakit mo pinapadalhan ng gamot ang tatay ng taong pumatay sa kapatid mo? Isang matinding katahimikan ang namayani. Maririnig ang bawat paghinga nila sa gitna ng gabi. Biglang humakbang si Rafael patungo sa kanya, hinawakan siya sa braso ng mahigpit at tinitigan siya ng may halong pait at pagmamahal na pilit itinatago. Dahil ang tatay mo. Ang tatay mo ang nakiusap sa akin na huwag isumbong ang kapatid mo. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait. Lumuhod siya sa harap ko, Maribel. Sinabi niyang mamamatay siya kapag nakulong ang kapatid mo. Pinili ko ang buhay ng tatay mo kaysa sa hustisya para sa kapatid ko. At ang kapalit niyon ay ang kailangan kitang iwan. Napako si Maribel sa kanyang kinatatay. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na tumatangay sa kanya. At ngayon? Patuloy ni Rafael, binitawan ang kanyang raso. Ang taong pinrotektahan ko ang babaeng, isinakripisyo ko ang lahat para lang hindi madungisan ang pangalan ng pamilya niya? Ay siya pa palang nagnanakaw sa sarili kong ospital. Nakakatawa, di ba? Ang karma ay talagang mapaglaro. Pumasok si Rafael sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paalis. Iniwan si Maribel na nakatayo sa gitna ng kalsada, naliligaw sa pag-ita ng utang na loob sa ama at ang bigat ng sakripisyong ginawa ng lalaking itinuring niyang kaaway. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtulala, napansin niya ang isang bagay sa lupa na nahulog mula sa sasakyan ni Rafael. Isang maliit na bote ng gamot. Pinulot niya ito, digoxin, ang nawawalang gamot mula sa ospital. At may nakadikit na note dito, Property of Director Dante, Private Stock. Napahawak si Maribel sa kanyang dibdib. Hindi si Rafael ang nagnakaw. At lalong hindi siya. Ang gamot na dapat ay para sa mga mahihirap ay nasa kamay ni Rafael dahil binabawi niya ito mula sa isang taong mas masama pa sa inaakala nila. Nanatiling nakatayo si Maribel sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, mahigpit ang hawak sa maliit na bote ng digoxin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila sumasabay sa bigat ng katotohanang hawak niya. Hindi magnanakaw si Rafael. Hindi siya bumalik para sirain si Maribel. Siya ay nareto para bawiin ang katarungang matagal nang ninakaw sa kanila ng isang taong nagtatago sa likod ng malinis na puting Amerikana, si Director Dante. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang sa sahig na gawa sa kahoy ay tila naglalabas ng tunog ng nakaraan. Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa gilid ng higaan, nakatingin sa labas ng binta, at tila hinihintay ang anino, na kanina lang ay naroon. Tay? Mahinang tawag ni Maribel. Napalingon si Tatay Isko.
Ang kanyang mukha ay mas lalong tumanda sa paningin ni Maribel. Ang mga kulubot sa kanyang noo ay hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil sa bigat ng lihim na 6 na taon na niyang dinadala. Nakaalis na ba siya, Maribel? Tanong ng matanda, ang boses ay nanginginig. Lumapit si Maribel at naupo sa tabi ng ama. Ipinakita niya ang lumang clipping ng balita at ang bote ng gamot. Bakit kailangan si Rafael pa ang magsakripisyo? Bakit niyo hinayaang mawasak ang buhay namin para lang pagtakpan ng kasalanan ni Junjun? Napayuko si Tatay Isko. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa paghikbi. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Nung gabing iyon dumating si Junjun na duguan ang sasakyan, takot na takot siya. Sinabi niya sa akin na may nabangga siyang babae pero hindi niya sinasadya. Nung nalaman kong kapatid yon ni Rafael, alam kong katapusan na natin. Mawawala ang tanging anak kong lalaki at ikaw ay kamumuhian ng pamilya nila. Kaya nakiusap kayo kay Rafael? Tanong ni Maribel, ang mga luha ay nagsisimula na ring pumatak. Lumuhod ako sa kanya, Maribel. Sinabi ko sa kanya na mamatay ako kapag nakulong ang kapatid mo. Mahal na mahal ka ni Rafael. Kaya tinanggap niya ang alok ko. Lalayo siya, hindi siya magsasampa ng kaso. Pero kailangan niyang putulin ang ugnayan sa'yo para hindi na lumabas ang totoo. Ginawa niya yon para iligtas ka, para hindi mo kailangang piliin ang kapatid mo o ang lalaking mahal mo. Pero sa ginawa niyo, Tay, pareho niyo kaming pinatay. Bulong ni Maribel. 6 na taon akong namuhay sa poot. 6 na taon siyang namuhay sa sakit at pangungulila sa kapatid niya. At ngayon pati ang trabaho ko ang danggal ko? Nadadamay dahil sa mga taong tulad ni Director Dante na ginagamit ang mga lihim natin para kontrolin tayo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tatay Isko. Si Director Dante, alam niya ang tungkol sa aksidente, di ba? Tumango si Tatay Isko ng dahan-dahan. Siya ang tumulong sa akin na itago ang sasakyan ni Junjun noon. Siya ang nag-ayos ng mga papel. Pero hindi ko alam na gagamitin niya yon para ipit ka ngayon. Napatayo si Maribel. Ang sakit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ginamit ni Dante ang utang na loob ni Tatay Isko para magkaroon ng kapit sa pamilya nila. At malamang ginagamit din niya ang pareho laban kay Alas, laban kay Rafael. Ang mga nawawalang gamot sa ospital ay hindi lang basta pagnanakaw. Ito ay paraan ni Dante para kumita at ilihis ang atensyon ng lahat sa kanyang mga anomalya. Kailangang malaman ni Rafael na alam ko na ang lahat, sabi ni Maribel. Huwag, Maribel. Mapapahamak si Junjun. Mapapahamak tayo. Pigil ng kanyang ama. Tay, sapat na ang 6 na taon na pagtatago sa dilim. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagsasawalang kibo. Kung hindi ako kikilos, mas maraming buhay ang mawawala sa ospital dahil sa mga peking gamot ni Dante. Pati si Cielo, ang batang kasama ni Rafael. Siya ang anak ng kapatid ni Rafael, di ba? Oo, anak. Siya ang tanging naiwang alaala ng kapatid niya. At may sakit siya sa puso, Tay. Kailangan niya ng totoong digoxin. Ang digoxin na ninanakaw ni Dante at ibinebenta sa black market. Kinuha ni Maribel ang kanyang bag. Wala siyang oras para mag-isip ng matagal. Kailangan niyang bumalik sa Cebu. Kailangan niyang hanapin si Rafael. Hindi na siya ang yaya na mahina at madaling saktan. Siya ay isang nurse at tungkulin niyang iligtas ang mga pasyente at ang lalaking pinili siyang protektahan sa loob ng 6 na taon. Habang naghihintay ng bus sa madaling araw, binasa muli ni Maribel ang note sa bote ng gamot. Property of Director Dante, private stock. Napagtanto niya na itinatabi ni Dante ang mga totoong gamot para sa sarili niyang interes o para ibenta sa mataas na presyo,
habang ang mga pasyente sa charity ward ay binibigyan ng mga substandard o expired na vial. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nurse Maribel? Ang boses ay nanginginig at puno ng takot. Si Nurse Jessa iyon. Jessa, bakit ka napatawag? Ate Maribel, kailangan niyo pong bumalik. Si Cielo, isinugod sa emergency room. Inatake siya sa puso pagkatapos bigyan ng gamot mula sa bagong batch ng pharmacy. Galit na galit si Chief Rafael, sinusubukan niyang pasukin ang opisina ni Director Dante, pero hinarang siya ng security. Parang magkakagulo rito, ate. Papunta na ako, Jessa. Huwag niyo munang bibigyan ng kahit anong gamot si Cielo mula sa pharmacy. Gamitin niyo ang emergency kit mula sa luma kong locker. May itinago akong backup doon, na galing sa lumang supplier. Ibinaba ni Maribel ang telpono. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang nakaraan ay hindi na mababago, pero ang hinaharap ni Cielo at ang kaligtasan ni Rafael ay nasa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, hindi natakot ang nararamdaman ni Maribel. Ang nararamdaman niya ay ang apoy ng isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Habol ang hininga ni Maribel nang bumaba siya sa tricycle sa harap ng Cebu General Hospital. Ang pamilyar na amoy ng disinfectant at ang ingay ng mga sirena ng ambulansya ay tila sumasalubong sa kanya nang may dalang babala. Hindi na siya empleyado rito, wala na siyang ID, at ayon sa batas ng ospital siya ay isang taong persona non grata. Ngunit sa mga oras na ito, hindi ang batas ng tao ang sinusunod niya, kundi ang sumpa ng kanyang propesyon. Ate Maribel? Patakbong, lumapit sa kanya si Jessa mula sa gilid ng emergency room. Maputla ito at nanginginig ang mga labi. Salamat at dumating ka. Ayaw akong pakinggan ng mga senior nurse. Sabi nila utos daw ni Director Dante na gamitin ang bagong batch ng digoxin dahil yun lang ang available sa pharmacy. Nasaan si Rafael? Nasaan si Cielo? Tanong ni Maribel habang mabilis na naglalakad patungo sa ER entrance. Nasa loob si Cielo, tinatry nilang stabilize. Si Chief Rafael naman, hinarang ng mga security sa tapat ng opisina ni Director Dante. Gusto niyang buksan ang private vault ni Dante dahil alam niyang nandoon ang mga totoong gamot, pero pinagbabantaan siyang kakasuhan ng trespass at assault. Dito ka lang, Jessa. Bantayan mo ang monitor ni Cielo. Kapag bumaba ang heart rate niya sa critical level, gamitin mo ang manual pump. Huwag kang papayag na saksakan siya ng kahit ano mula sa pharmacy. Hindi na naghintay ng sagot si Maribel. Dumiretso siya sa elevator patungo sa executive floor. Pagbukas ng pinto, ang eksenang bumungad sa kanya ay tila isang giyera. 2 malalaking security guard ang nakaharang sa pinto ng opisina ni Dante, habang si Rafael ay pilit na pinalalayas. Ang kanyang puting gown ay gusot-gusot, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at puyat. Ibigay mo sa akin ang susi. Dante, alam, kung nandoon ang mga gamot, mamamatay ang anak ko dahil sa mga basura ninyo. Sigaw ni Rafael. Mula sa loob ng opisina narinig ang malamig at mapagpanggap na boses ni Dante. Dr. De Guzman, ang pag-aakusa ng walang ebidensya ay seryosong bagay. Ang lahat ng gamot sa pharmacy ay dumaan sa tamang proseso. Kung may reaksyon ng pasyente, baka sa kondisyon niya yon at hindi sa gamot. Nayon, umalis ka na bago ko ipatawag ang pulis. Rafael, tawag ni Maribel. Napalingon si Rafael. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maribel ang pagguho ng pader na itinayo ni Rafael sa loob ng 6 na taon. Hindi na siya ang matigas na chief of medicine. Siya ay isang ama na nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak. Maribel, bakit ka narito? Mahinang tanong ni Rafael. Lumapit si Maribel at hinawakan ang kamay ni Rafael.
Ipinakita niya ang bote ng gamot na pinulot niya sa probinsya. Naiwan mo ito, Rafael. Alam ko na ang lahat. Alam ko kung bakit mo kinuha ito mula kay Dante. Kinuha ni Rafael ang bote ng may pang-ininig. Kulang ito, Maribel. Isang vial lang ito. Kailangan ni Cielo ng buong cycle para sa operasyon bukas. Pero ayaw buksan ni Dante ang vault. Itinatago niya ang natitirang stock para ibenta sa black market sa Maynila. Hinarap ni Maribel ang mga security guard. Tumabi kayo! Ang bata nga sa baba ay hininga na lang ang itinatagal. Gusto niyo bang maging kasabwat sa pagpatay? Pasensya na, nurse. Utos lang sa amin. Utos? Ang utos ba ay mas mahalaga kaysa sa buhay? Sigaw ni Maribel. Rafael, huwag mo nang pakiusapan ang taong walang puso. Gamitin natin ang paraang alam ko. Lumingon si Maribel sa fire alarm lever sa gilid ng pader. Nang walang pag-aalinlangan, hinila niya ito. Ang malakas na tunog ng alarm ay bumasag sa katahimikan ng floor. Nagkagulo ang lahat. Bumukas ang pinto ng opisina ni Dante at lumabas ang direktor na halatang natataranta. Anong nangyayari? Sinong may gawa nito? Sa gitna ng usok mula sa fire extinguisher na sadyang ibinuga ni Maribel sa hallway para lumika ng kalituhan, mabilis na pumasok si Rafael sa opisina ni Dante habang abala ang mga guard sa pag-asikaso sa sunog. Maribel, sa likod ng painting! Sigaw ni Rafael. Tinulungan ni Maribel si Rafael na itulak ang malaking painting ng ospital sa dingding. Sa likod nito ay isang maliit na digital vault. Ginamit ni Rafael ang isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa basurahan ni Dante noong nakaraang linggo, isang serya ng mga numero na hinala niyang passcode. Beep, beep, beep. Click! Bumukas ang vault. Doon sa loob ng velvet na kahon ay nakahilera ang mga vial ng digoxin at heparin, ang mga totoong gamot na may tatak ng charity program na ninakaw ni Dante. Nakuha natin, bulong ni Rafael. Ngunit bago sila makalabas, naroon na si Dante sa pinto, hawak ang isang baril. Ang kanyang mukha ay wala na ang maskara ng kabait. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali ito? Sisirain niyo ang negosyong binuo ko dahil lang sa isang batang may sakit? Negosyo galit, nasabi ni Maribel. Ang buhay ng tao ay hindi negosyo, Dante. Pinapatay mo ang mga pasyente mo. Ang mga pasyenteng yon ay pabigat sa lipunan, Maribel. Ang gamot na ito ay para sa mga taong kayang magbayad ng milyon, sabi ni Dante habang dahan-dahang lumalapit. Ibigay niyo sa akin ang mga vial na yan. Biglang tumunog ang pager ni Rafael. Isang emergency code mula sa ER. Code Blue. Bed 7, Pediatric ER. Si Cielo, bulong ni Rafael. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Maribel ang anak ko. Flatlining na siya. Tumakbo ka na, Rafael, sabi ni Maribel na may determinasyon. Ibigay mo ang gamot sa kanya. Ako nang bahala rito. Pero ang baril, hindi niya ako babarilin dito. Masyadong maraming saksi sa labas dahil sa alarm, matapang na sabi ni Maribel kahit ang totoo ay nanginginig ang kanyang buong katawan. Takbo! Sa isa man mabilis na pagkakataon, tumakbo si Rafael. Palabas ng opisina, nilagpasan si Dante na hindi agad nakakilos sa bilis ng pangyayari. Akmang hahabulin ni Dante si Rafael, ngunit hinarangan siya ni Maribel. Kinuha ni Maribel ang isang mabigat na estatwa mula sa mesa ni Dante at inihagis ito sa direksyon ng bintana na lumika ng malakas na pagkabasag ng salamin na lalong nagpadagdag sa gulo sa labas. Huli ka na, Dante, sabi ni Maribel habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng direktor. Ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong takib mo gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Habang dinadakma ni Dante ang braso ni Maribel, narinig nila mula sa speaker ng ospital ang boses ni Nurse Jessa na tila isang himala mula sa langit. Vital signs stabilizing. Bed 7 patient is breathing.
Thank God. Napaluhod si Maribel sa sahig. Ang sakit, ang pagod, at ang takot ng nakaraang 6 na taon ay tila biglang gumaan. Nailigtas ni Rafael si Cielo. At sa pagkakataong ito, alam ni Maribel na hindi na sila muling magtatago sa dilim. Ngunit habang nakaposas ang mga kamay ni Dante ng mga dumating na kapulisan, tumingin ito kay Maribel nang may mapait na ngisi. Akala niyo ba ay tapos na? Paano ang kapatid mo, Maribel? Paano ang aksidente? Kapag bumagsak ako, isasama ko ang buong pamilya mo sa impyerno. Ang tunog ng heart monitor sa pediatric ICU ay tila isang oyayi sa pandinig ni Maribel. Sa loob ng silid payapang natutulog si Cielo matapos ang matagumpay na pag-stabilize sa kanyang kondisyon. Ang balat ng bata ay hindi na kasing puti ng papel. May bahagya na itong kulay tanda na ang totoong gamot ay gumagana na sa kanyang maliit na katawan. Sa labas ng salamin na bintana nakatayo si Rafael. Nakasandal ang kanyang noo sa salamin, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakababa, ang bigat ng 6 na taon ay tila unti-unti nang humuhulog. Ligtas na siya, Rafael? Mahinang sabi ni Maribel habang papalapit. Lumingon si Rafael. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Ngunit wala na ang pot na nakita ni Maribel noong unang araw ng kanilang muling pagkikita. Salamat, Maribel. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi mo nahanap ang mga vial na iyon sa opisina ni Dante, baka wala na si Cielo ngayon. Ginawa ko lang ang tama, Rafael. Bilang nurse at bilang taong nagmamalasakit sa inyo, sagot ni Maribel. Sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang usapan ng mga nurse sa malayo at ang pag-andar ng mga makina sa loob ng unit. Alam mo na ang lahat, di ba? Tanong ni Rafael, ang boses ay halos pabulong. Ang tungkol sa kapatid mo. Ang tungkol sa dahilan kung bakit ako umalis. Tumango si Maribel, ang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Sinabi na sa akin ni tatay, patawarin mo kami, Rafael. Patawarin mo ang pamilya ko sa sakit na idinulot namin sa'yo. Hindi ko alam na ganoon kalaki ang isinakripisyo mo para lang hindi kami mawasak. Humarap si Rafael sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Maribel. Hindi mo kasalanan ang ginawa ni Junjun. At ang pag-alis ko, akala ko yun ang pinakamabuting paraan para protektahan ka. Pero nagkamali ako. Sa pagprotekta ko sa iyo mula sa katotohanan, hinayaan ko ang isang demonyong tulad ni Dante na kontrolin ang buhay nating lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Maribel. Si Dante, hindi lang siya basta tumuong sa pagtatago ng ebidensya noon. Paliwanag ni Rafael, ang kanyang boses ay naging seryoso. Bago siya arestuhin kanina, may sinabi siya sa akin. Ang police report tungkol sa aksidente ay nasa kanya pa rin. At ang mas malala, may hawak siyang footage na magpapatunay na hindi lang simpleng hit and run ang nangyari. May ibang anggulo ang aksidente na sadyang itinago para magkaroon siya ng alas laban sa tatay mo at sa akin. Footage, pero akala ko ay wala ng ebidensya. Yun ang kailangan nating hanapin, Maribel. Habang nasa presinto si Dante, sigurado akong susubukan ng mga tauhan niya na burahin ang lahat ng bakas sa ospital. Kung makuha natin ang ebidensyang yon, hindi na niya tayo magagawang talsikan ng putik. Mapapalaya na natin ang mga sarili natin mula sa multo ng nakaraan. Napuno ng determinasyon ang puso ni Maribel. Kung gayon, kailangan nating unahan sila. Alam ko kung saan itinatago ni Dante ang mga private files niya. Hindi lahat ay nasa vault. May isang sikretong server room sa basement na siya lang ang may access. Sigurado ka ba? Noong yata pa ako rito, nakita ko siyang madalas bumaba doon tuwing hating gabi. Sabi niya ay inventory lang, pero laging may bitbit siyang mga black folder na hindi naman dumaan sa record section. Ngunit bago pa sila makakilos, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa dulo ng hallway.
Si Junjun, ang kapatid ni Maribel. Mukha itong hindi nakatulog ng ilang gabi. Gusot ang suot na t-shirt at nanginginig ang mga kamay. Nang makita niya si Rafael, tila gusto niyang tumakbo pero pinigilan siya ng tingin ni Maribel. Ate? Kuya Rafael? Nauutal na sabi ni Junjun. Junjun, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Maribel, ang boses ay puno ng kaba. Biglang lumuhod si Junjun sa harap ni Rafael sa gitna ng hallway ng ospital. Kuya Rafael, patawarin niyo po ako. Hindi ko na po kaya. 6 na taon na akong hindi makatulog. Gabi-gabi kong nakikita ang mukha ng kapatid niyo. Tumayo ka, Junjun, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay mahinahon pero may awtoridad. Hindi po, gusto ko na pong sumuko, sabi ni Director Dante. Papatayin niya raw si tatay kapag nagsalita ako. Pero ngayong, balita ko ay nahuli na siya. Hindi ko na kayang manahimik. Humahagulgol na si Junjun. Pero kuya, may kailangan kayong malaman. Nung gabing nabangga ko ang kapatid niyo, hindi po ako ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Napatigil sina Maribel at Rafael. Anong sinasabi mo? Opo, nabangga ko siya. Aminado ako pero nung bumaba ako ng kotse, para tulungan siya, humihinga pa siya. Tatawag na sana ako ng ambulance, pero biglang may dumating na itim na sasakyan. Lumabas si Director Dante. Sabi niya siya na raw ang bahala. Umalis na raw ako at itatago niya ang kotse ko. At ano ang ginawa niya? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Nakita ko po mula sa malayo. Bago niya isinakay ang kapatid niyo sa sasakyan niya, may itinurok siya rito. At pagkatapos ay hinayaan niya lang na tumagal ng ilang oras bago niya dinala sa ospital. Pinatay niya ang kapatid niyo para makuha ang share nito sa ospital at para magkaroon ng alas laban sa inyo. Bumagsak ang katahimikan sa hallway. Ang katotohanan ay mas malala pa sa inakala nila. Hindi lang naging kasabwat si Dante sa pagtatago ng krim. Siya ang tunay na pumatay sa kapatid ni Rafael para sa sariling interes. Demonyo siya! Bulong ni Maribel, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Tumingin si Rafael kay Junjun pagkatapos ay kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay naglalabyab sa tindi ng emosyon. Maribel, bantayan mo si Junjun. Huwag niyo siyang hahayaang umalis dito. Tatawagan ko ang mga kontak ko sa NBI. Kung totoo ang sinasabi ni Junjun, hindi lang qualified theft ang ikakaso natin kay Dante. Ibabaon natin siya sa habambuhay na pagkabilanggo para sa murder. Ngunit sa sandaling iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ospital. Ang emergency lights ay hindi agad bumukas. Ang katahimikan ay napalitan ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga tao sa labas. Anong nangyayari? Tanong ni Maribel. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa basement ang direksyon, kung nasaan ang server room at ang generator. Sinusunog nila ang ebidensya, sabi ni Rafael. Maribel, stay here. Bantayan mo sa cielo. Hindi, Rafael, alam ko ang shortcut sa basement. Kapag hinintay mo ang bumbero, abo na ang lahat. Sa gitna ng kadiliman at usok na nagsisimulang gumapang sa mga hallway, ang dalawang dating magkasintahan ay muling nagkaisa. Hindi na para sa kanilang mga sarili, kundi para sa huling pagkakataon na makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa kanila. Sa gitna na ng usok at dilim, tanging ang mabilis na paghinga ni na Maribel at Rafael ang naririnig sa masikip na hagdanan patungo sa basement. Ang amoy ng nasusunog na kable at plastik ay nakakasuffocate, ngunit walang balak tumigil si Maribel. Hawak niya ang dulo ng gown ni Rafael habang ang isa niyang kamay ay nakatakip ng basang tela sa kanyang ilong. Dito, Rafael, sa dulo ng hallway na ito ang server room. Sigaw ni Maribel sa gitna ng ingay ng mga fire alarm sa malayo.
Nang marating nila ang tapat ng server room, liyab na ng apoy ang sumalubong sa kanila. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, tanda na may nauna sa kanila rito para sadyang magliyab ng apoy. Huli na tayo, bulong ni Rafael, ang kanyang mukha ay nababanaagan ng liwanag ng apoy. Ang mga physical files, ang mga server, lahat ay nilalamon na ng apoy. Ngunit hindi sumuko si Maribel. Napansin niya ang isang maliit na fireproof safe sa ilalim ng lamesa ng system administrator, isang lumang safe na madalas niyang makitang nilalagyan ni Dante ng mga backup disks tuwing Biyernes ng hapon. Rafael, tulungan mo ako, yung safe sa ilalim? Kahit mainit at puno ng usok, kumapang si Rafael patungo sa lamesa. Gamit ang isang bakal na upuan, pilit niyang winasak ang pagkakaangkla ng safe sa sahig. Sa tulong ni Maribel, naisulong nila ito palabas ng silid bago tuluyang gumuho ang kisame ng server room. Dinala nila ang safe sa isang mas ligtas na bahagi ng basement malayo sa apoy. Gamit ang susi na nakuha ni Rafael sa bulsa ni Dante kanina, binuksan nila ito. Sa loob ay walang ginto o pera. Ang nandiyon ay isang serye ng mga hard drive at isang makapal na itim na folder na may titulong Project Cielo. Nang buksan ni Rafael ang folder, isang litra, tuang nalaglag. Litrato ng isang sanggol sa loob ng incubator, at sa tabi nito ay ang medical record ng kanyang kapatid na si Rita, ang biktima ng aksidente, 6 na taon na ang nakalipas. Ito na ang ebidensya, Maribel. Pabulong na sabi ni Rafael, ang boses ay nanginginig sa galit. Tingnan mo ang petsa. Ang oras ng kamatayan ni Rita ay pinalitan. Sadyang pinatagal ni Dante ang pag-aayos ng papeles para ideklarang dead on arrival si Rita, habang sa totoo ay namatay siya sa loob ng sasakyan ni Dante dahil sa lethal injection ng potassium chloride. Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Pinatay niya si Rita para makuha ang shares nito sa ospital at para magkaroon ng kontrol sa'yo. At hindi lang yan, dugtong ni Rafael habang binabasa ang huling pahina. Tingnan mo ito, ang DNA report ni Cielo. Kinuha ni Maribel ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Rafael, si Cielo, hindi siya anak ni Rita sa ibang lalaki. Hindi, sabi ni Rafael. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa dokumento. Si Cielo ay anak ni Rita at ni Director Dante. Ginamit ni Dante si Rita noon at nang mabuntis, ito naging banta si Rita sa posisyon niya. Ang aksidente ni Junjun ay naging perpektong pagkakataon para sa kanya. Pinatay niya ang ina at kinuha ang anak para gamiting panakot sa akin. Alam niyang hinding-hindi ko pababayaan ang dugo at laman ng kapatid ko. Kaya ba Papa ang tawag niya sa'yo? Tanong ni Maribel. Ang puso ay nadudurog para sa bata at para kay Rafael. Oo, dahil yon ang tanging paraan para manatili siya sa tabi ko nang hindi nagtatanong ang lahat. Si Cielo ay ang buhay na ebidensya ng krimen ni Dante. Kaya pala sadyang binibigyan ni Dante ng peking gamot ang bata. Hindi lang para kumita, kundi para dahan-dahang tapusin ang buhay ni Cielo kapag nagsimula na akong mag-imbestiga. Biglang narinig ang tunog ng mga yabag mula sa hagdanan. Hindi ito bombero. Ang tunog ng mga sapatos ay mabilis at direkta. Ibigay niyo sa amin ang folder na yan? Lumitaw mula sa usok ang 3 lalaking naka-uniforme ng security ng ospital. Ngunit alam ni Maribel na ito ang mga goons ni Dante na matagal nang nagpapatakbo ng mga iligal na gawain sa basement. Ang isa sa kanila ay may hawak na baril. Chief de Guzman, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo ang safe at makaalis na kayo ng yaya mo, sabi ng pinuno ng mga guard. Hinarangan ni Rafael si Maribel. Hinding-hindi niyo makukuha ito. Tapos na ang pag-ahari ni Dante. Talaga sa? Tingin mo ba ay makakalabas kayo rito ng buhay sa gitna ng sunog? Nakangising sabi ng guard.
Ang balita bukas, Chief of Medicine at dating nurse na matay sa sunog habang sinusubukang magnakaw ng records. Malinis, di ba? Akmang kakalabit ng barilang guard nang biglang bumukas ang fire sprinkler sa itaas nila. Ang malakas na buga ng tubig ay nakalika ng sandaling kalituhan. Takbo, Maribel, sa laundry chute! Sigaw ni Rafael. Sa gitna ng basaan at madulas na sahig, mabilis na kumilos ang dalawa. Inihagis ni Rafael ang safe sa loob ng chute bago niya itinulak si Maribel papasok. Bago siya sumunod, isang putok ng baril ang umalingaw. Rafael! Sigaw ni Maribel mula sa loob ng chute. Bumagsak sila sa bunto ng mga maruruming kumot sa laundry room sa unang palapag. Madilim pa rin, ngunit ang liwanag mula sa labas ng ospital ay nagsisimula ng pumasok. Rafael, ayos ka lang ba? Tanong ni Maribel habang kinakapa ang katawan ni Rafael sa dilim. Ayos lang, daplis lang sa balikat, hingal na sagot ni Rafael. Nang makalabas sila sa laundry room, sumalubong sa kanila ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis at NBI. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Maribel si Junjun na kasama ang mga awtoridad, itinuturo ang kinaroroonan nila. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang makita nila ang mga paramedic na inilalabas si Cielo mula sa pediatric ICU. Ang bata ay nasa stretcher, may oxygen mask, at ang monitor ay naglalabas ng mabilis at hindi regular na tunog. Chief Nurse Maribel ang bata, sigaw ni Jessa na tumatakbo patungo sa kanila. Biglang tumigil ang generator sa ICU bago pa man kami makalipat ang ventilator ni Cielo na matay. Nakalimutan ni Rafael ang kanyang sugat. Nakalimutan ni Maribel ang pagod. Sa gitna ng parking lot ng ospital sa ilalim ng ulan at usok muling ng tagpo ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng dibdib ni Cielo. Hindi ka pwedeng mamatay, Cielo. Bulong ni Rafael habang sinisimula ng CPR. Hustisya na lang ang kulang. Huwag mo kaming iwan. Habang ginagawa ni Rafael ang bawat push sa dibdib ng bata, si Maribel naman ang nagbibigay ng hininga. Sa bawat segundo ang nakaraan ng galit at ang mga lihim ay nawala. Ang tanging natira ay ang dalawang taong nagmamahalan, naglalaban para sa huling piraso ng pamilyang natitira sa kanila. Biglang huminga ng malalim ang bata. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas at tumingin kay Rafael. Papa? Napahagulgol si Rafael habang yakap ang bata. Tumingin siya kay Maribel at sa gitna ng luha may isang pangako ng bagong simula. Hawak nila ang ebidensya, hawak nila ang katotohanan, at sa wakas, hawak nila ang pagkakataong maging malaya. Ang opisina ng National Bureau of Investigation, NBI, ay balot ng tensyon at usok ng kape sa madaling araw. Sa gitna ng malamig na silid nakaupo si Maribel sa tabi ni Rafael na may benda na sa balikat. Sa harap nila sa ibabaw ng metal na lamesa ay ang mga hard drive at ang itim na folder na Project Cielo na kanilang nailigtas mula sa nagbababagang basement. Sa kabilang panig ng salamin na bintana sa loob ng interrogation room ay nakaupo si Director Dante. Kahit nakaposas, hindi pa rin nawawala ang pagka-arogante nito. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling Amerikana, bagaman may mga bakas na ito ng uling at usok. Akala niyo ba ay sapat na ang mga dokumentong yan? Narinig nilagsabi ni Dante sa pamamagitan ng speaker. Iyan ay mga internal records lamang ng ospital. Bilang direktor, may karapatan ako mag-utos ng mga special projects. At ang mga gamot lahat yon ay dumaan sa audit. Audit na ikaw rin ang nagmamanipula? Bulong ni Maribel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Pumasok ang isang NBI agent sa silid ni Maribel. Dr. De Guzman Nurse Santos, handa na ba kayong magbigay ng formal na salay? Sa kailangan namin ang testimonya nyo para mapatibay ang kasong murder at large-scale estafa. Tumingin si Rafael kay Maribel pagkatapos ay sa agent. Handa na kami,
Pero bago yon, gusto naming marinig ni Nurse Santos ang sasabihin niya kapag hinarap namin siya sa katotohanan. Pinayagan sila ng mga awtoridad. Pagpasok ni na Maribel at Rafael sa interrogation room, saglit na natigilan si Dante. Ngunit agad itong napalitan ng isang mapang-uyang na niisi. "O, ang magkasintahang bayani," sabi ni Dante. "Maribel, kumusta ang tatay mo at ang kapatid mo mamamatay tao? Handa ka na bang makita siyang mabulok sa kulungan kasama ko?" Hindi natinag si Maribel. Lumapit siya sa lamesa at itinuon ang kanyang mga palad dito, diretsyong nakatingin sa mga mata ni Dante. "Ang kapatid ko ay handang harapin ang kasalanan niya, Dante. Pero ikaw, handa ka na bang sagutin kung bakit mo itinurok ang potassium chloride kay Rita de Guzman nang gabing dapat ay ililigtas mo siya?" Nawala ang ngisi ni Dante. "Wala kayong ebidensya niyan." Inilabas ni Rafael ang isang piraso ng papel mula sa folder, isang lihim na laboratory report na nakuha nila sa safe. "Ito ang autopsy ni Rita na ginawa ng isang private pathologist na binayaran mo para manahimik. Pero hindi mo alam itinago niya ang original na sample ng dugo ni Rita. At sa sample na yon, kitang-kita ang abnormal na taas ng potassium na hindi maaaring mangyari sa isang simpleng aksidente. At huwag nating kalimutan ang mga gamot," dagdag ni Maribel. "Nakausap ko na si Mang Carding ang guard. Ibinigay na niya sa NBI ang personal niyang diary kung saan itinala niya ang bawat plate number ng mga truck na pumapasok sa ospital tuwing madaling araw para kumuha ng mga gamot na private stock mo. Lahat ng maintenance ng CCTV na iniutos mo, may record din ang IT department sa cloud server na nakalimutan mong burahin." Napansin ni Maribel ang pawis na namumuo sa noo ni Dante. Ang pader ng kapangyarihan nito ay unti-unti nang gumuguho. "Pati ang lisensya ko, Dante!" Patuloy ni Maribel, ang boses ay puno ng pait. "Ginamit mo ako para maging scapegoat. Pero ang totoo, ang pirma sa logbook ay hindi lang peke ito, ay isinulat gamit ang isang ballpen na ikaw lang ang mayroon sa buong ospital, ang custom-made fountain pen na may silver trim. Ang tinta niyan ay may kakaibang chemical na tanging ang mga mamahaling panlang ang gumagamit." "Mga hangal!" sigaw ni Dante, pilit na tumatayo, ngunit pinigilan ng mga posas. "Ako ang nagpalago sa ospital na yon. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong trabaho. Pinoprotektahan ko lang ang interes ng board." "Pinoprotektahan mo ang sarili mo, Dante," sabi ni Rafael nang may malamig na otoridad. "Pinatay mo ang kapatid ko para makuha ang mana niya sa ospital. Ginamit mo ang pamangkin ko para tadtarin ako ng guilt. Pero tapos na ang laro mo. Ngayong araw hindi ka lang tatanggalan ng posisyon, tatanggalan ka rin ng kalayaan habang buhay." Nang ilabas si Dante ng mga agent, na iwang mag-isa sina Maribel at Rafael sa silid. Ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay puno ng pagtanggap. "Maribel," tawag ni Rafael. Lumingon si Maribel at nakita ang pagsisisi sa mukha ni Rafael. "Patawarin mo ako. Sa loob ng 6 na taon, akala ko ay tama ang manahimik. Akala ko ay naililigtas kita sa pag-iwan ko. Pero sa totoo lang, naging duwag ako. Hinayaan kitang magdusa ng mag-isa habang ako ay nagtatago sa likod ng galit ko." Lumapit si Maribel at hinawakan ang mukha ni Rafael. "Nasaktan ako, Rafael. Sobrang sakit. Pero naintindihan ko na ngayon kung bakit mo ginawa iyon. Sa mundong puno ng mga taong tulad ni Dante, ang pagpili na protektahan, ang iba ay isang kabayanihan kahit mali ang paraan." "Magsisimula tayong muli, Maribel," pangako ni Rafael. "Hindi na tayo magtatago. Ibabalik natin ang danggal ng pamilya mo at sisiguraduhin kong maibabalik ang lisensya mo sa lalong madaling panahon." "Salamat, Rafael. Pero sa ngayon gusto ko lang makita si Cielo. Gusto kong malaman niya na wala na siyang dapat ikatakot." Nang lumabas sila ng NBI, sumikat na ang araw sa abot tanaw ng Cebu.
Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Director Dante ay mabilis na kumalat sa mga pahayagan at social media. Ang pangalang Maribel Santos na dati ay kinaladkad sa putik ay nagsisimula ng linisin ng katotohanan. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng mga kapwa nurse at staff. May mga humihingi ng paumanhin, may mga yumayakap, at may mga nahihiyang tumingin sa kanila. Ngunit hindi na yon mahalaga kay Maribel. Dumiretso siya sa kwarto ni Cielo. Ang bata ay gising na at nakaupo sa higaan, kumakain ng lugaw na dinala ni Jessa. "Nurse Maribel, Papa?" Sigaw ng bata nang makita sila. Lumapit si Maribel at niyakap ang bata. "Cielo, baby, maayos na ang lahat. Hindi na tayo aalis." "Totoo po, hindi na po? Galit si Papa?" tanong ni Cielo. Tumingin si Rafael kay Maribel at ngumiti, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. "Hindi na, Cielo, dahil kasama na natin ang ahel natin, at hinding-hindi na natin siya hahayaang mawala muli." Ngunit sa gitna ng kanilang saya, napansin ni Maribel ang isang tao sa labas ng pintuan. Ang kanyang kapatid na si Junjun na nakaposas at binabantayan ng isang pulis. Narito siya para magpaalam bago dalhin sa presinto para sa formal na pagpapatuloy ng kaso ng aksidente. Ang laban ay hindi pa tapos. May mga pananagutan pang dapat harapin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila magkakalayo. Haharapin nila ang karma at ang katarungan ng magkasama, bit-bit ang katotohanan sa wakas ay nagpalaya sa kanilang mga puso. Ang bawat hakbang ni Junjun sa hallway ng ospital ay may kasamang tunog ng kadena ng posas. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko. Sa labas ng kwarto ni Cielo, huminto siya at tumingin sa kanyang ate Maribel. "Ate, handa na po ako," mahinang sabi ni Junjun. Mas mabuti na ang nakakulong ang katawan kaysa nakakulong ang kaluluwa sa takot at pagsisinungaling. Niyakap ni Maribel ang kanyang kapatid ng mahigpit. Ang luha niya ay pumatak sa balikat nito. "Junjun, ipinagmamalaki kita! Ang pag-amin sa pagkakamali ang unang hakbang para maging tunay na tao. Huwag kang mag-alala, kukuha kami ni Rafael ng pinakamahusay na abogado para matulungan ka sa kaso. Dahil sa pag-amin mo, nabigyan natin ng husti, siya si Rita, at nailigtas natin si Cielo." Tumingin si Junjun kay Rafael na nakatayo sa likuran ni Maribel. "Kuya Rafael, patawad po muli, handa ko pong pagdusahan ng lahat." Tumango ng dahan-dahan si Rafael. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pag-unawa. "Ang katarungan ay dapat mangyari, Junjun. Pero tandaan mo, pagkatapos ng pagdurusa ay may pag-asa. Hihintayin namin ang paglaya mo." Nang mailabas na si Junjun ng mga pulis, naiwan sina Maribel at Rafael sa gitna ng hallway. Ngunit hindi sila nagkaroon ng oras para magpahinga. Isang grupo ng mga nakabarong na lalaki at naka-Amerikanang babae ang papalapit sa kanila, ang Board of Directors ng Cebu General Hospital. Dr. De Guzman, Nurse Santos, panimula ng chairman ng board. Narito kami para humingi ng formal na paumanhin. Nagamit kami ni Dante para dungisan ang inyong mga pangalan. Sa ilalim ng bago naming resolusyon, ibinabalik namin ang lahat ng benepisyo at posisyon ni Nurse Maribel. At higit sa lahat, nais naming ituloy ang charity surgical program sa ilalim ng inyong pamumuno. Tumingin si Maribel sa kanyang name tag na ibinigay ng chairman. Malinis na ito, wala nang bahid ng paratang. Ngunit bago niya ito tanggapin, humarap siya kay Rafael. "Chief?" tanong niya. Numiti si Rafael. "Maribel, ikaw ang puso ng programang ito. Kung wala ka, hindi ito magtatagumpay. Ang dangal mo ay hindi lang naibalik. Ito ay lalong tumibay." Muling isinuot ni Maribel ang kanyang uniforme at ang kanyang name tag. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat.
Ito ay naging simbolo ng kanyang tagumpay laban sa kawalan ng katarungan. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Maribel sa Argao para sunduin ang kanyang ama. Sa lumang beranda nakaupo si Tatay Isko, tila masigla na kaysa dati. "Tay, maayos na po ang lahat," sabi ni Maribel habang nilalagay ang mga gamot ng ama sa lamesa. Si Junjun po ay nasa ilalim ng kustodya at naintindihan ng korte ang sitwasyon niya dahil sa testimonya ni Rafael at ang ebidensya laban kay Dante. Hindi siya pababayaan. "Salamat, anak." Pagod na, sabi ni Tatay Isko. "Salamat at hindi ka sumuko sa amin kahit naging mahina kami. Ang utang na loob ko kay Rafael ay hindi ko na alam kung paano mababayaran." "Nabayaran na po iyon, Tay," sabi ni Rafael, na biglang lumitaw mula sa likuran ni Maribel, bit-bit ang batang si Cielo. Nabayaran na yon ang piliin ni Maribel na maniwala sa katotohanan kaysa sa galit. At nabayaran na yon dahil sa batang ito. Ibinaba ni Rafael si Cielo na agad tumakbo kay Tatay Isko. "Lolo, tingnan niyo po ang galing ko na pong huminga." Niyakap ng matanda ang bata. Ang dalawang biktima ng nakaraan, isang matandang puno ng pagsisisi at isang batang bunga ng trahedya, ay nagtagpo sa isang yakap na nagpapahayag ng pagpatawad. Bago matapos ang linggo, naganap ang unang serye ng operasyon sa ilalim ng Charity Surgical Program. Ang ospital ay puno ng pag-asa. Si Maribel ang nangunguna sa OR, operating room staff, habang si Rafael naman ang punong siruhano. Sa gitna ng operasyon sa isang 5 taong gulang na batang lalaki na may butas sa puso, naramdaman ni Maribel ang pamilyar na kaba. Ngunit sa bawat sulyap niya kay Rafael sa kabila ng surgical mask, alam niyang hindi siya nag-iisa. "Instruments?" utos ni Rafael. Mabilis at tumpak na iniabot ni Maribel ang kailangan. Ang kanilang pagtutulungan ay tila isang sayaw na perpekto ang bawat hakbang. Walang salitang kailangan, ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Matapos ang 8 oras matagumpay na natapos ang operasyon. Lumabas sila ng OR na may ngiti sa likod ng kanilang mga maskara. "We did it, Maribel!" sabi ni Rafael habang tinatanggal ang kanyang surgical gown. "We did it, Rafael. Pero simula pa lang ito. Marami pang batang naghihintay," sagot ni Maribel. Naglakad sila patungo sa chapel ng ospital, ang paboritong tambayan ni Maribel kapag gusto niyang mapag-isa. Doon sa ilalim ng liwanag ng mga kandila, lumuhod si Rafael sa tabi niya. "Maribel, 6 na taon tayong nawalan ng panahon. 6 na taon tayong ninakawan ng ligaya. Ngunit sa lahat ng nangyari, natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya, kundi tungkol sa pagsasakripisyo at pastayo pagtatapos ng bawat pagsubok." Inilabas ni Rafael ang isang maliit na pelos na kahon. Sa loob ay ang singsing na dapat ay ibibigay niya. 6 na taon na ang nakalipas ang singsing na itinago niya sa kanyang bulsa sa bawat araw ng kanyang paglayo. Maribel Santos, sa harap ng Diyos at sa harap ng katotohanang nagpalaya sa atin, papayag ka bang maging asawa ko sa pangalawang pagkakataon, hindi na bilang yaya o nurse ko, kundi bilang katuwang ko sa pagbuo ng pamilyang pinang-arap natin? Ang mga luha ni Maribel ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng wagas na kaligayahan. "Oo, Rafael, higit pa sa oo, dahil ang puso ko ay kailanman hindi naman lumayo sa'yo." Isinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Maribel. Sa sandaling yon, ang huling bahagi ng kanilang nakaraan ay tuluyan ng naisara. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti o sa mga sikretong pumatay sa kanilang kaligayahan. Ito ay kwento na ng pag-asa, katarungan at pag-ibig na kayang lampasan ang anumang bagyo. Habang nakatingin sila sa labas ng bintana ng ospital, nakita nila ang paglubog ng araw sa dagat ng Cebu. Ang bukas ay hindi na madilim.
Ang bukas ay puno na ng liwanag kasing liwanag ng mga pusong natuto ng magpatawad at muling magmahal. 1 taon na ang nakalipas simula nang yanigin ng iskandalo at sunog ang Cebu General Hospital. Ngayon ang ospital ay hindi nakilala bilang sentro ng kontrobersya, kundi bilang isang kanlungan ng mga mahihirap na may sakit sa puso. Ang Heart of Hope Charity Program ay nakapagligtas na ng mahigit 100 bata at sa bawat tagumpay na ito, ang pangalang Nurse Maribel Santos at Dr. Rafael de Guzman ang laging binabanggit ng may pasasalamat. Sa dalampasigan ng Argao, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan, isang masayang salusalo ang nagaganap. Hindi ito isang marangyang party, kundi isang simpleng pagsasama-sama ng pamilyang dumaan sa matinding unos bago nakasumpong ng kapayapaan. "Papa, Mama, tingnan niyo ang nakuha kong shell!" Sigaw ni Cielo habang tumatakbo patungo kina Rafael at Maribel. Ang bata ay puno na ng buhay. Ang kanyang mga pisingi ay mapula at ang tahi sa kanyang dibdib ay nagsisilbi na lamang na paalala ng isang himalang nagbuklod sa kanila. "Mama," na ang tawag niya kay Maribel, isang salitang sa tuwing naririnig ni Maribel ay tila musika sa kanyang pandinig. Niyakap ni Rafael ang mag-ina niya. "Napakaganda, Cielo. Parang ang saya-saya ng dagat na yon, no?" Naupo sila sa buhanghinan kasama si Tatay Isko na kahit may katandaan na ay bakas ang kalusugan sa mukha. Sa malayo nakatingin sila sa isang lalaking naglalakad papalapit si Junjun. Pinalaya si Junjun sa ilalim ng parol dahil sa kanyang mabuting asal sa loob ng kulungan at sa malaking tulong niya bilang state witness laban sa mga galamay ni Dante. Bagaman kailangan pa rin niyang mag-report sa mga awtoridad, ang bigat ng kasalanan sa kanyang puso ay wala na. "Ate Kuya Rafael, Tay," bati ni Junjun bago naupo sa tabi nila. "Dumaan ako sa simbahan bago pumunta rito. Lag-alay ako ng bulaklak para kay Rita." Tumango si Rafael at tinapik ang balikat ni Junjun. "Salamat, Junjun. Alam kong masaya na si Rita kung nasaan man siya. Nakikita niya tayong lahat na buo at nagmamahalan." Sa kabilang banda, si Director Dante ay kasalukuyang nagsisilbi ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang kapangyarihan at yaman ay nawala, at ang tanging natira sa kanya ay ang madilim na selda, isang karma para sa taong itinuring na negosyo ang buhay ng kapwa. "Maribel," tawag ni Rafael habang pinapanood ang paghampas ng mga alon. "Minsan naiisip ko paano kung hindi tayo naging matapang. Paano kung nanatili tayong nagtatago sa mga lihim." Huminga ng malalim si Maribel at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. "Siguro ay patuloy tayong nalulunod sa pot. Pero ang katotohanan, Rafael, ay parang ang dagat na ito. Maaaring magkaroon ng malalaking alon at bagyo, pero sa huli ang tubig ay laging babalik sa kanyang katahimikan." "Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Maribel. Salamat sa pagpili na maging angel na buhay ko," bulong ni Rafael bago hinalikan ng nonang asawa. "Salamat din, Rafael. Dahil sa iyo natutunan ko na ang tunay na hiya ay wala sa pagkakaroon ng problemadong pamilya, kundi sa pagtalikod sa kung ano ang tama. At ang tunay na utang na loob ay hindi nababayaran ng pagsisinungaling, kundi ng pagpapakita ng wagas na pagmamahal." Habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid, ang liwanag mula sa kanilang munting bahay ay nagsimulang sumiklab. Ang tawanan ni Cielo, ang kwentuhan ni Tatay Isko at Junjun, at ang mahigpit na hawak ng kamay ni Maribel at Rafael ay sapat na patunay na ang bawat sugat ay naghihilom at ang bawat pagkakamali ay may pagkakataong maituwid. Sila ay hindi na lamang mga karakter sa isang kwento ng trahediya. Sila ay mga buhay na saksi na sa likod ng bawat sakripisyo. At pait, laging may nakalaang matamis na bukas para sa mga pusong marunong magpatawad, lumaban at muling magtiwala.
Ang dalampasigan ng Argao ay saksi sa kanilang simula sa kanilang paghihiwalay at ngayon sa kanilang walang hanggang pag-uwi.